Sa kwentong ito, ihahatid ko kayo sa isang gabi ng kababalaghan sa kamay ni Laan. Isang ritual ang sinubukan ni Angelo upang mabuhay muli ang kanyang ina. Ngunit nagdala ito ng mga kakaibang pangyayari na hindi niya inaasahan. Habang naghihintay sa hintayan ng bus, isang misteryosong figura ang nagpakita at ang pagsakay niya sa isang bus ng kababalaghan ay nagdala ng malamig na takot. Sundan ang kanyang paglalakbay sa isang diner at bakanteng lote, kung saan ang huling hakbang ng ritual ay magdadala ng hindi inaasahang resulta, isang kwento ng pagsisisi at takot na hindi mo dapat palampasin. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Salamat sa inyong oras at pagnanais na marinig ang aking kwento. Ako nga pala si Angelo. Nakatira ako sa Quezon City, isang lugar na puno ng alaala at mga pangarap. Lumaki ako dito kasama ang aking ama si Isidro na isang deboto sa pista ng Peña Francia sa Bicol. Ang aking ina naman ay pumanaw na noong bata pa ako, kaya't kami na lang ni Papa ang magkasama sa buhay. Si Sinya, ang babaeng mahal ko, ay matagal ko nang kakilala mula pa noong high school. Ang kwentong ito ay nagsimula noong nagdesisyon akong subukan ang isang ritual para mabuhay muli ang aking ina. Isang ritual na nagdala sa akin sa isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Maagang umaga sa Quezon City, ang langit ay madilim pa at ang hangin ay malamig. Nakaupo ako sa isang hintayan ng bus sa tabi ng kalsada. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap-kislap. Ang paligid ay tahimik maliban sa paminsan-minsang pagdaan ng mga sasakyan. Habang naghihintay, inilabas ko ang isang piraso ng papel at ballpen mula sa aking bag. Sinimulan kong isulat ang liham para kay Sinya, ang aking tunay na pag-ibig. Ang bawat salita ay puno ng damdamin at pag-asa na sana ay magtagumpay ang ritual na ito. Mahal kong Sinya, sinimulan ko ang liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagawa ko na ang ritual. Sana'y maintindihan mo ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Pagkatapos kong isulat ang liham, tiningnan ko ang aking relo. Ang aking ama, si Isidro, ay nasa pista ng Peña Francia sa Bicol. Alam kong mag-isa lang ako sa bahay, kaya't walang makakaalam ng ginagawa ko ngayong gabi. Huminga ako ng malalim, handa na sa susunod na hakbang ng ritual. Ang hintayan ng bus ay naging mas tahimik at malamig habang lumilipas ang mga minuto. Ang mga ilaw sa kalsada ay parang nagiging mas madilim at ang mga anino ay lumalawak. Napansin ko ang isang misteryosong figura na nakatayo sa di kalayuan. Siya ay si Dante, isang kakaibang tao na hindi bagay sa lugar na ito. Ayon sa ritual, hindi ko siya dapat kausapin. Habang pinagmamasdan ko si Dante, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. May pabulong na babala sa aking isipan na mag-ingat, ngunit kailangan kong manatiling kalmado. Dumating ang isang bus na may itim na bintana. Sumakay ako, binayaran ng driver at umupo sa itinakdang hilera. Habang papalayo ang bus, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon at ang malamig na hangin na yumayakap sa akin. Ang mga ilaw sa kalsada ay unti-unting naglalaho sa dilim. Sa loob ng bus, ang ilaw ay dim at ang amoy ng lumang upuan ay sumisingaw. Ang mga pasahero ay nakasuot ng mga hood at ang kanilang mga mukha ay walang buhay. Ang kanilang mga mata ay malalim at walang kislap. Sinubukan kong hindi tumingin sa kanila, ngunit nararamdaman ko ang kanilang presensya sa bawat galaw ko. Ang bawat segundo sa bus ay isang walang katapusang bangungot. Napansin ko na ang kanilang mga mukha ay puno ng mga sugat at tila sariwa pa. Alam namin ang lahat tungkol sa iyo, Angelo, bulong ng isang pasahero. Ang lihim mo, ang liham mo para kay Sinya, ang ritual na ito. Bigla akong kinilabutan. Paano nila nalaman ang mga bagay na iyon? Huminto ang bus ng ilang beses at sa ikatlong hinto, bumaba ako. Kahit na ang mga bulong ng mga pasahero ay nagdudulot ng kilabot sa akin.
Kailangan kong magpatuloy ayon sa ritual. Habang naglalakad ako palayo sa bus, naramdaman ko ang presensya ng mga pasahero na tila ba'y hindi ako iniwan ng kanilang mga mata. Dumating ako sa isang dinner sa Makati. Ang lugar ay may mga bitak sa mga pader. Ang ilaw sa loob ay kumikislap at ang amoy ng lumang kape ay sumisingaw. Umupo ako sa isang mesa at naghintay para sa waitress. Dumating si Imelda na may mga nakakabahalang pisikal na pagbabago. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanyang mga kamay ay may mga sugat na tila sariwa. Isang kapeng barako, please. Sabi ko, sinusunod ang ritual. Tumingin siya sa akin ng matalim bago umalis upang ihanda ang inumin. Habang hinihintay ko ang kape, napansin ko ang mga kakaibang anino sa paligid ng diner. Hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat sulok, naghahanap ng kahit anong senyales ng panganib. Habang hinihintay ko ang kape, lumapit ang isang matandang lalaki, si Efren. Alam mo ba ang ginagawa mo, Hiho? Tanong niya. Oo, kailangan kong ihatid ang liham na ito. Sagot ko, ipinakita ang liham na isinulat ko para kay Senya. Kung tama ang pagsunod mo sa mga tagubilin, magbabalik ang iyong ina mula sa kamatayan. Kung hindi, matatanggap ni Senya ang liham at hindi mo alam ang magiging kapalaran mo, sabi ni Efren bago siya umalis. Habang iniinom ko ang kapeng barako, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Kailangan kong magpatuloy sa huling hakbang ng ritual. Ano ba itong pinasok ko? Pero wala nang atrasan. Kailangan kong tapusin ito. Sumakay ako ng taxi papunta sa isang bakanting lote sa Pasay. Ang lugar ay inabandona at puno ng mga damo at sirang mga bagay. Tahimik ang paligid at malamig ang hangin na may kakaibang enerhiya. Habang papalapit kami sa bakanting lote, napansin ko ang mga lumang bahay na puno ng mga kwento ng kababalaghan. Bawat isa ay may sariling lihim na tila mga multo na nagmamasid mula sa dilim. Pagdating ko sa bakanting lote, isinagawa ko ang huling hakbang ng ritual. Inuulit ko ang isang parirala ng 3 beses habang umiikot sa mailbox. Sa ngalan ng mga ninuno, bumalik ka sa amin. Paulit-ulit kong sinasabi, ngunit habang ginagawa ko ito, nakaramdam ako ng takot na baka may nagawa akong pagkakamali. Hindi ko sigurado ang kalalabasan nito. Ang bawat salita ay nagiging mas mabigat at tila may kadiliman na bumabalot sa paligid. Habang tinatapos ko ang liham, biglang lumitaw si Carlos, isang nakakatakot na nilalang. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Mali ang ginawa mo, Angelo, sabi ni Carlos. Napaluhod ako sa takot, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat. Tinatapos ko ang kwento sa pagkilala ng aking pagkakamali sa pagtatangka ng ritual. Kung binabasa mo ito, Senya, ibig sabihin ay hindi ako nagtagumpay. Patawarin mo ako. Habang binabasa ni Senya ang liham, nararamdaman niya ang lamig na bumabalot sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at takot sa maaaring nangyari sa akin. Sa kanyang isipan, naririnig ni Senya ang mga bulong ng mga pasaherong nakasama ko sa bus. Alam namin ang lahat tungkol sa iyo, Angelo, sabi ng mga boses. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malungkot na tono na nagpapakita ng pagsisisi at takot sa hindi tiyak na kapalaran. Ang kwento ni Angelo ay nagtuturo sa atin na ang pakikialam sa mga ritual ay may kaakibat na panganib at pagsisisi. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang mga liham ay nagdadala ng mga lihim na mas mabuti pang hindi nalalaman.